Genesis Kapitulo 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag, at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin, kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at, narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At, narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na nagsabi, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumangala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo," at sa kanya'y sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo, upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na manahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang damalagang bakang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna, at kanyang pinapagtapat-tapat ang kalakalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibong mangdadagit ang mga bangkay, at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at, narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakan niya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mangaglilingkod sa mga yaon, at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na sali ng iyong binhi, ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoryo." At nangyari, na paglubog ng araw, at pagdilim, na narito, ang isang hernong umuusok, at ang isang tanglaw na nagninangas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram, na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, na ilog Euphrates. Ang mga Saneo, at ang mga Senaseo, at ang mga Sidmaneo, at ang mga Heteo, at ang mga Pherezea, at ang mga Rephaim, at ang mga Amoryo, at ang mga Kananeo, at ang mga Gergeseo, at ang mga Jebuso." Genesis Kapitulo 16. Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya, at siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto, na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Narito, ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak, ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya," at dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram, si Agar na taga-Ehipto, na kanyang alila, pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Canaan, at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Agar, at negal-ihi, at nang makita niyang siya'y negal-ihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Ang aking pagkaapi ay sumaiyo, idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan," at nang makita niyang siya'y negal-ihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin, ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abram kay Sarai, "Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay, gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin," at dinuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. At sinabi, "Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon?" At kanyang sinabi, "Ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon."
At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon, at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang iyong binhi, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay mangganganak ng isang lalaki, at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dinangig ng Panginoon ang iyong kadalamatian. At siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao, ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya, at siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya, ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, namasdan ko rin ba rito ang likuran niya ang nakakakita sa akin. Kaya't nginalanan ang balong yaon balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin, narito't ito'y nasa pagitan ng cades at beard. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram at ang itinawag ni Abram, na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar, ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon nang ipanganak si Ismael ni Agar kay Abram. Genesis Kapitulo 17. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kanya'y nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pereremihing mainam. At nagpatira pa si Abram, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya, na sinasabi, tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi natatawagan ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingan ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos, at ng iyong binhi, pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi, pagkamatay mo, ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Canaan, na pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan, sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Saray na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagan ang kanyang pangalang Saray, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak, oo, siya'y aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa, ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayo'y nagpatira pa si Abraham, at nagtawa, at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganak pa kaya si Sara na may 90 taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, Kahimanaweri, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo, at tatawagan mo ang kanyang ngalang Isaak, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan, sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininag din kita, narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-aanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di ko asa, 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaak na iaanak sa iyo ni Sara, sa tadhanang araw, sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. At ipinagsama ni Abraham si Ismael, na kanyang anak,
at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay, at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasangbahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon, nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael ay may 13 taon, nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon tinuli si Abraham, at si Ismael na kanyang anak. At lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay, at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya.